Actually nga po dito, the book of Genesis is designated in Hebrew by the first word in the book, Bereshit. Ibig sabihin po, upon the beginning or in the beginning. The book is not just the record of the origin of the universe, the heaven and the earth, and all the living things upon the earth. Most importantly, it is a record of the origin of man or mankind. The origin of the fall and the origin of corruption or pollution that came to exist in mankind today. Then, that the word Genesis is applied to it, then is. Ibig sabihin, it certainly is. In all this, we see the handiwork of Yahweh or YHWH setting forth his blueprint of the history of redemption. Tinanong po natin is, Scripture does not record every detail of creation. It does not even have a detailed record of Jesus' life and death. They are not included in Scripture because they are not necessary for us to know. The account that is recorded is of great significance. Otherwise, it would not be recorded. Nothing recorded is either minor or insignificant. Hence, the things that are included are there because they are necessary. That is the doctrine of the sufficiency of Scripture, which means that everything necessary for our knowledge and salvation is recorded in Scripture, and by the same token, that which is recorded is necessary. Nakasunod sa Isaiah chapter 46, verse 9, remember the former things of old, for I am God, and there is none else. I am God, and there is none like me. Verse 10, rather. Declaring the end from the beginning, and from the ancient times to the things that are not yet done, saying, my counsel shall stand, and I will do all my pleasure. Nakasunod mo sa Isaiah chapter 48, verse 3, I have declared the former things from the beginning, and they went forth out of my mouth, and I shewed them. I did them suddenly, and they came to pass. Ay, sandali lang. Can you explain, or if you wish to explain, can you explain in English? Can you explain pure English? Or you cannot, you cannot. Can you or you cannot? Yeah. Yung Bereshit will end with a call of Abraham, in whom YHWH brought about the beginning of a special peculiar people in the covenant he made regarding the promise of peace. That's all. 5 minutes. O sige, tawagan mo na yung kasama mo. Okay. Very po sa bawat isa. So, nagulat po ako bakit po biglaan yung report. So, hindi po ako ready. So, may ikli po yung sasabihin ko. Sana mo maintindihan niyo po. So, sabi po, sa dito nakasulat, without the usual introduction, we shall get straight to the point. For judgment and jurisdiction in reference to all biblical matters, teaching or practice we are to deal with. God has already decided in His Word when should be added. In this exposition, the incorruptible, everlasting Word of God, and the speaking of the Bible, shall stand, for it will be used at the day of judgment as the finally pronouncement of the verdict as a court case. We shall not now declare the indictment before God judgment seat and give the warning. So, naintindihan ko po dito. Pag namatay po tayo, so yung Panginoon po yung mag-judge sa atin sa kabilang, parang yung kaluluwa po natin,
parang si Lord po yung matagal sa atin kung ano po yung nagawa natin dito sa lupa. So, dito po, the church of continuous religious proud, humanity is still being deceived, as we see in light of the name of God and religion. If there would not be any chance of changing our eternal destination after death, no one would go to trouble to make this, and this means, however, it shall be as it is written. Sabi po sa Hebrew 9 verse 27, and it is appointed unto men once to die, but after this judgment. So, the church is not against the unknown, but rather rallying the adverse place against the whole clergy of the entire earth. Seeing things from our human perspective, because trying to place extenuating circumstances, because we are all born inherited errors and deception. From God's point of view, there is no excuse for anyone, for He has left us the guideposts of the view are valid guidelines of the Bible. Thus the Bible, Lord Jesus, I have come, sabi po sa John chapter 12, verse 46 to 48, I am come unto light in the world, that whoever believe on me shall not abide in darkness. Sabi po dito na, kung sino daw po yung nakakristo na hindi na daw po lalakad sa kadiliman. So, yung tinanggap po natin Panginoon sa buhay natin, parang tayo po yung sisunding liwanag sa mga tao, hindi po nakakakilala sa Panginoon. So, diba, as anyone man hear my words and believe not, I judge him not, for I came not to judge the world, but to save the world. So, sabi po ng Panginoon, pumunta po siya dito para hindi po husgahan tayo, kundi para po iligtas, na niligtas po sa ating mga kasalanan. So, He has rejected me and received not my word, has not judged in the word I have spoken. Then I shall judge him in the last day. So, ang Panginoon na po yung bahala sa atin pag namatay na po tayo. So, parang papakita po ng Lord yung mga ginawa natin para po sa Kanya kung ano po yung ano po yung mga nagawa natin dito sa lupa. Yung papasahin ko po yung The Last Book. Ito po yung sinulat ni Edward Frank. Tayo lang po yung chapter. The Day of the Lord, origin of the sincerity of the prophetic word. Isasabi po dito, the John still came to the Israel of Patmos because of the word of God. And for the testimony of Jesus, there was taken up in the Spirit of God like a terror. He saw the most important event pertaining of the plan of salvation, transpire of the day of the Lord. The day of the Lord is described truly in the Old and the New Testament, and assertion that the day of the Lord is Sabbath, or the Sunday of the Southern Sun, and those that apply. The day of the Lord is space time which follows the day of the grace and salvation. Ito po yung nababasa sa Isaiah 49 verse 8, saka po sa 2 Corinthians 6:2 and Hebrew 4:7. The seventh day in divided counting of time. God comes prophetically dealing with days as we do with years. With God, one day is like our 1,000 years,
but beloved, be not ignorant of this one thing that one day is with the Lord as 1,000 years, and 1,000 years as one day. Ito po yung nababasa sa 2 Peter 3:8 at Psalm 90 verse 4. Since the beginning of time, we deal with 7 such days, as allotted to mankind by God, ruling estimated to such days every 2,000 years, a lasted of 4 Adam to Abraham. Then again 2,000 years from Abraham to Christ, and now we are near the end of the last 2 days, wherein God's Spirit is working on earth during the 2,000 years period of the time of grace allowed to us. Ito po yung nababasa sa Acts 2:17. The 7th day will be the spirit of ilan yan? Millennial regions of Christ on earth lasting 1,000 years. Before the day of the Lord should come, God promised to send the prophet Elijah. Ito po pinabasa sa Malakias 4:5-6. The day of the Lord, the last space of time, consisting of 1,000 years, will Asheret, in my judgment, the climax will be Battle of Armageddon. Ito po yung napapasa sa Revelation 16:12-16 at Revelation 19:11-21 sa Ezekiel 13:20-23 sa Joel 3:9-17. Or doubtlessly that they will be without mercy, and they were of anger will be foolish. The sun shall be turned into darkness, and the moon into blood, before the great and terrible day of the Lord come. Ito pinababasa sa Joel 2:31, at ito po yung makikita rin sa Isaiah 13, sa Ezekiel 30 verse 3, Joel 2 verse 1 and 2, sa Joel 3 verse 14, the set 1 verse 14-15, Psalm 2 verse 20, 2 Peter verse 3-10, Revelation 6:12-17. Ilan po? Yung isi-share ko po, nga nalagay po sa inyo. Yung isi-share ko po is, the Bible. This one, yan. Magdadating naman so, I will encourage you to basahin niyo siya, maganda siya. So, yung topic ko is, God, Elohim, Lord Yahweh, valuable comparison. So, ito yun. Sabi niya dito, yung section din, translate the Hebrew word Elohim. So, ito. Yung Elohim, sabi niya doon, nasulat siya
526 times sa Bible. From Genesis 1, verse 1. And sabi niya, na-express siya hanggang doon sa tinatawag na God, which means Theo, sabi niya doon. And word Yahweh, which means YHWH. So yung God, ito yung God. Ang ibig sabihin niya ay Theo. Yan. So ito 3,526 times sa Bible, makikita. Then yung God Theos naman, tinawag siyang Yahweh. Which is YHWH. Yan. Tapos, sabi niya po doon, yun, tapos sabi niya, sa Genesis 2 verse 4, sabi niya doon, yung Lord na tinatawag ay Kairos. Hebrew. Yung Theos, ano to? Yung Theo naman is Greek. Greek to yung Theos, Greek. Yung Lord, yung Greek niya is Kyrios. Yan. O di kaya, Brother Francis, di ba Kyrios to? Brother F, Kyrios, di ba? Lord, bakit Kyrios dito? Kyrios. So ibig sabihin Kyrios dito. Parang ganito. Yan, gano'n. Tama. So, yun po yung translation niya. Sabi niya, from God to Elohim, to Lord, hanggang Yahweh, that is possible comparison. Yun. Tapos, sabi niya dito, it was and clear to every Hebrew that Elohim stands for the one and only God. So, ibig sabihin, yung word na Elohim, tumatayo siya at nag-iisang Diyos, only one God, sabi niya doon. Sabi niya, Creator of the heavens and the earth, after all, He has already introduced Himself in the Old Testament as the one that I am. So, ibig sabihin, itong Elohim na to, sa Old Testament, ang tawag sa kanya ay I am. I am po yung tawag sa kanya. Tapos sabi po doon, He is the eternal one, does not exist, is in a plurality of persons, but reveals Himself in a diversity of His manifestation. So, ibig sabihin, sa Old Testament, ang tawag sa kanya ay Theophanies din. As Creator, Sustainer, Redeemer, King, Judge, etc. Sabi niya. These are not names, but personal attributes relating to God. So, ibig sabihin, yung sabi niya, yung sinasabi niyang theophany or His manifestation, yung tawag na theophany, ang ibig sabihin niya ay His manifestation ng Diyos na nag-iisa, which is yung Creator na God. At sabi niya dito, yung Sustainer, Redeemer, ito po. So, ito po Sustainer. Yun. Ito po, ang iba pa, etc. Yan. Ito po yung Sustainer, Redeemer, King, Judge. Ito po yung ano niya, yung attributes. Attributes niya. Kasi di ba sabi ko kanina, meron siyang manifestation, yung theophanies na tinatawag niya. So, tinatawag po yung attributes, sabi niya. Hindi po siya name, but attributes, sabi niya doon. Sabi niya, may sinabi po sa dito na sabi niya, attributes yun, sabi niya, He is Creator, He is not God. Yun, sabi niya, sabi niya sa Genesis 14 verse 19, sabi niya, He presents Himself as El Elyon, sabi niya doon. El Elyon, ito po yung
Yung LL yun, sabi niya, doon, a Most High, blessed be Abraham of the Most High God. A Most High God, sabi niya, LL yun, possessor of heaven and earth. Yun. Yung mga katawagan niya to. Tapos, yung sa Genesis 17 verse 1 naman, sabi niya doon, he appears to Abraham as Almighty God. I am the Almighty God. Ang ibig sabihin ng Almighty God is El Shaddai. Sulat po natin. Ang Almighty God, El Shaddai. Tama ba? Yan, El Shaddai. Tama po. Tapos sa Genesis 21 verse 33, sinasabi niya na doon, yung eternal God, ang tawag sa eternal God is El Olam, eternal God. Yan, isulat ko po dito na El Elyon, Almighty God. Ito, El Shaddai ay Most High God pala to. Most High God. Ito, Almighty God. Ito naman yung El Olam, Eternal God. Yan, Eternal God po yan. Tapos, yung LP4 naman po. Yung LP4 po, sabi niya siya si called Wonderful Counselor, the Mighty God. LP4 po siya. LP4. Yan. Yan, Counselor, Wonderful, yung tawag po sa kanya. Tapos, sabi naman dito, sabi niya, all Hebrew words that begin with EL, sabi niya doon, yung L, ito po. So yun, yung mga EL na yan. Yung Hebrew word daw na nagsisimula sa EL or nagtatapos din sa EL, sabi niya, it's testified of God. So ibig sabihin, with this beginning of letter nila, yung EL, nagsisimula sa EL, nag-testify siya as God. So ibig sabihin, nagpapakita yan na pare-recognize mo siya, ay, ano pala yan? Nag-testify yan patungkol sa Diyos. Sabi niya, all words that begin with Ya, ito naman, Ya, at nagtatapos din sa ganito, parang kasi yung EH na to, parang Ya din ang Yahweh, parang, parang EH din yung pagkanan siya, parang ganun lang. Sa pronunciation ng mga Hebrew kasi wala sila dapat bawal eh. Pero syempre, dahil sa modern na ngayon, so meron ganon. Sabi niya, begin with Ya or end with Ya, have a reference of Yahweh. So, ibig sabihin, it represents ito, Yahweh. Ito, yung end at saka ano niya, nag-represent po ng Yahweh. So, yun po yun. Tapos, sabi niya doon, this is absolutely important and includes every interpretation. For instance, sabi niya, so, ibig sabihin, napakahalaga po nito, nakalaman natin daw, yung Hebrew word niya, sabi niya, para for the interpretation, sabi niya. Tapos sabi niya naman po, yung Emmanuel na tinatawag, yung Emmanuel, yun, yung word na Emmanuel. Ang ibig sabihin po niya ay, God is with us. God is with us. Yun po yung tawag niya. Emmanuel is, God is with us. Ibig sabihin ang Diyos ay nasa atin. Tapos, yung Israel naman, wrestler for God. Yung Israel, yung tawag po sa kanya ay wrestler for God. Sulat po dito Israel. Wrestler of God. Yun. Tapos yung ano naman po, yung Bethel. May tinatawag po silang Bethel dito. Yan, Bethel. Ang ibig sabihin po ng Bethel is house of God.
Yan. Bahay ng Diyos. House of God. Tapos yung Daniel naman, yung tawag naman po sa may, yung Daniel naman na word, yung pangalan na Daniel is God is judge. God is a judge. Tapos, yung Elijah naman po, Elijah, dito na lang po. Elijah. Ibig sabihin po niyan is, Yahweh is God. Yahweh is God. Yan. Yung word na Elijah, pag nakita niyo po, alam niyo na po yung mga ibig sabihin, yan, kung ano po yan. Tapos, yung Isaiah naman po, Yahweh is salvation. Isaiah naman po, Isaiah. Yahweh is salvation. Salvation, yan. Tapos, last one po is Hallelujah. Ano po yung Hallelujah? Of course, alam na po natin itong praise Yahweh. Kasi Hallelujah. So, yun naman po yung ano niya. Yun. Tapos, yun na po. Hanggang doon na po ang shake. Next one. Ay, ano ba ito? Ano oras na ba? 7:30. 7:30? Wala pa. Wala pa. 7:30 pa lang. 7:30 po. Nasirit na po. Sirit na po. Tapos ang rolling. O sige, kay Brother Bertram. Brother Patty! Ay, Brother Bertram. Ayaw mo kay Brother Francis. Ay, pag sobrang nagagalit, alam mo naman yan, pag may ano ka. Pero, pag tayo na sa katwiran, lagi natin i-emphasize yung katwiran na sinasabi ni Credo, hindi galit. O sige, kay Brother Francis. Special ka na lang pagtapos ng series. Ha? Special ka na lang pagtapos ng Special. 8 o'clock. Series, ano may Special series? revelation ng 8 o'clock. Ready, marami naman series. Ano ba yung series? Kay Brother Francis nga eh. Yeah, Si Reggie, maraming series to eh. Si Striker to. Ayaw ko mag-series eh. Series ka naman. Hindi ako mag-ano, pero Pwede pang mag-series. Grabe ba naman sa akin? Hindi na-re-record. Series live niya. Biblical vindication. Meron tayong ibang booklet ng biblical vindication na series ni Brother Francis. So, yung biblical vindication, i-measure nun yung evidence natin, yung accuracy ng Bible na ginagamit natin. Diba yung Israel, along with, sa Mediterranean Sea, ba't natawag siyang land of Zion, Canaan, at so, 5 million Jews na nakatira doon, and center din siya ng political and religious conflicts. Pero yung sumaming panahon, syempre yung mga Bible scholars at yung mga archaeologists, nag-research sila hanggang ngayon dun sa evidence na yung Bible na ginagamit natin ay genuine. Tapos, hindi biro yung ginagawa nilang research kasi yung one time nakapanood ko ngayon may gusto mag-try ng na mag-dig dun sa Jerusalem. Bawal ako sa pagkama ng kapatay siya. Pero nadaan ng kapatay siya. Kaya natuloy yung yung discovery nila. And yung hinahanap nila, yung nire-research nila is yung
yung mga ancient record na nagko-contain ng mga detailed accounts ng civilization mo, at saka yung modern civilization system nila. At saka yung language ng nila. Pero, yung before ng mga recorded history tayo na kino-consider natin as ancient, yung Egyptian, Mayan, yung iba ka, according to this study, sabi nila, scholars, mas ancient or wala nang mas luma pa dun sa ancient records nila, yung document nila. Eh, di ba, yung Egyptian Empire, nag-expand pa rin siya, pero kasi hindi na siya yung parang literal, nakikita na natin sa kanya yung empire. Tapos, nagawa ng mga Egyptian na imitate yung record nila for 1,600 years. Pero wala nang masuluma para sa English, scroll or scriptures or manuscript. Pero yung mga nakakasigal, paano nila na-preserve yung scriptures na kapareho halos, kapareho pala yung ginagamit natin ngayon. Kasi yung mga ancient yung mga tao, alam na kasi nila na mabubulok din over the course of years yung mga yung materials na ginamit din sa pagbuo ng mga scrolls. Kasi gawa siya sa parchment. So, yung mga experts na ginawa nila, kasi alam na nga nilang pwede masira yung copy nila, hindi na makakasal sa revelation. Gumawa sila ng, periodically gumagawa sila ng copy ng scriptures. Mano-mano nila yung pinakopy. Hindi, wala naman kasi computer na, wala naman. Ito, sila sa bako para hindi Dito, meron din sa mga Tapos, yun nga, sinukopya nila, maraming copies. Pero yung original na copy, na yun, nabulok talaga yun. So, yung nakuha natin ngayon is, lang siya, almost the same content, mula sa original copy. Kasi yung copy ngayon, na siya, parang yung project. Pero hindi pa rin nagbabago yung content. Ibig sabihin, yung nag-study ng mga Covenant Bible, masyado silang meticuloso dun sa ginagawa nilang pag-copy. Kapag merong mali doon sa letters o sa message, tinatapon nila doon. O kaya, sinusunod nila kasi hindi pwede yung maipasa siya kasi sinukonsider nila yung active. And then, yung nahukay na Dead Sea Scrolls, at saka yung Hebrew text, Masoretic text, diba yun? Merong 1,000 years bago nahukay yung Dead Sea Scrolls. Pero, nung sinopya nila yun, nung sinek ng mga scholars, yung content, halimbawa, he went out from the temple. Yung isa naman, he went to Jerusalem. Tapos yung isang message, he went out. Pero, pareho pa rin yung message, yung meaning niya, hindi nagbago. Pero hindi mo pa rin pwede sabihin na yung Bible corrupt yung ginagamit natin. Kasi yung language ng tao, di ba, nag-e-evolve. Eh, iba-iba yung nagsa-copy, iba-iba yung nagsa-copy ng Bible natin. Tapos, yung mga Jews, ayun nga, sabi doon, kung meron silang nagawang mali, dun sa, meron silang hinimalalo dun sa baba, parang reference muna. O, ito yung ibig sabihin niya, kung ganyan pa makikita sa kanya. Hindi sila basta-basta, kasi alam nila yung leaders nila. Pero ang inaano kasi nila doon, yung Bible na ginagamit natin ngayon, yung sali ng King James, kasi yung text na natin. Malapit siya dun sa translation, yung Dead Sea Scrolls na naman. So, pag kinonfirm yung King James natin doon,
ano, ibig sabihin, yung ginagawa natin sa English, hindi siya corrupt. Parang, iningatan. Maingat na sinabi. Di ba alam niyo naman yung kwento ni English? Yung pinasabi niya sa yung magkaibang research kasi sa ating life. Ano ba yun? Yung dalawang short yung pinutusan niya na magkaaway, yung mga abilitan at kapulutan. Yun yung nasa-fasting. Yung isang grupo, ayaw niya hindi niya sinasabi yung English na pero yung nag-check yung English na tapos pinag-conference yung dalawa kasi sila yung nag-usa lang. Tapos yun, yung ang balikan sila yung kasi. Kaya nakatinig yung pa yun para lang choice. Oo, diba? Kasi yun yung ano, yung pinag-message dati ni Father Sanchez may dalawang search na yung tapos magsalakay siya ng church. Pero dahil siya yung hari ng time na yun, sinusunod siya ng dalawang group. Ano yung something? Correct na ang Brother Francis. Sino ba yun ito? Merong... Oo, magandang gabi po. Bali yung naiintindihan ko, saka may pagpunta. Okay lang. Late lang eh. Maikli lang naman. Bali naiintindihan ko po kanina sa paking ni Brother Francis, yung tanong doon sa mas ang nito ng tanong sa sarili ko. Ano nga bang kinalaman ng yung Bible, yung kwento ng Israel, doon sa buhay ng tao ngayon? Bali ngayong araw na doon sa ni Brother Francis. Di ba nga itong mga Israelites ay naging slave yung sa Egypt. So, naiintindihan ko ngayon, yung palang Israel na yun, yung Israel, tayo yun, yung naging alibi tayo ng tayo yun, we are the Israel. We are the Israelites. Tapos yung Egypt, ito yung worthiness, ito yung umalibing sa akin. Ngayon, nabanggitin ni Brother Francis yun sa 1 chapter 2 verse 15 na yung sa sanlibutan. Na dapat hindi tayo manatili sa sanlibutan na yun. Kasi huwag natin ibigin yung sanlibutan na yun. Huwag tayo manatili doon. Pagka inibig natin sa sanlibutan na nanatili tayo doon sa sanlibutan na yun, wala sa atin ang Ama. Yung isang naiintindihan ko kanina. Tapos, ay mayroong ginamit na isang propeta, ito nga yung si Moses was good by God, para hindi kasi itong mga Israelites doon sa pagkakaalipin tayo ng sa Egypt, yung Paraon. Ngayon, dahil nga, instead na dapat abutin na sila ng 4 years, diba? Inabot sila ng 40 years doon sa wilderness na yun, dahil sa tigas ng ulo ng mga Israelites. Ito yung mga taong may sakit ng gangrena, alam mo ba yung gangrena? Narinig ko ito kay Brother Pastor Nito eh. Hindi ko makalimutan. Ito yung maraming kapiran, puro kapiran. Yung mahilig mag-murmuring na, bulong ng bulong. Ang hirap naman, gano'n. May sakit yun. Ang tawag ko po ngayon sa gano'n, gangrena na natutulong ni Pastor Nito. Yun din i-share ko sa mga anak mong, yung maalaga ko sa kondo. Huwag kayong tanggalin yung sakit ng gangrena. Walang ganun pupusin. Opo, kasi ano niyo po ba yung bulong-bulong? Hindi lang po ang unang gumawa ng bulong-bulong. Di ba nga? Is here, the voice of the serpent. Bakit may design ni Brother Francis na tanong bulong? Opo, iba naman po yun. For good naman po yan eh. Yung bulong na yun is for bad, ay yung si Satan kasi yung
So, meron pong, merong 12 spies. Then, may 10 doon. Ito yung inutusan na, totally hindi pa naman nabasa ng narinig ko nung may kanina. Inutusan yung 10 yun, minsan yung 10 out of 12, puro yung negative. Kaya sabi nga may mga giants na doon, na hindi na nila kakayanin para, And then, merong dalawa sa pagkatapos, pamumuna ni Joshua and Caleb. Kung i-apply mo sa panahon natin ngayon, 10 tapos 2, parang ganito lang yan eh. Yung 2, ito tayo na kamunti yung narito. Samantalang yung sa 10 na puro negative, ito yung nandun sa sanlibutan. So, lumalabas na itong si Joshua and Caleb, ito yung positibo na parang tayo yung mayroon sa daang makipot, pero tuwing na daan. Yung 10 spy na yun, and then naging negative yung pananaw nila. Ito yung mga tao na lumalakad ngayon doon sa maluwag na daan na tungo sa kapahamakan. Parang may kinalaman lagi sa doon mo ngayon yung kita na yung tanong ko na kasi kinalaman mo Israel sa buhay ng mga tao, tapos gano'n. So, nasagot ngayong araw na. So, yun lang po. So, ang ibig ko nga, the promise na means freedom, yung kalayaan, yung liberty. From this slavery of Egypt. So, okay na po, Brother Francis. Thank you. Gandang gabi po sa ating lahat. Siyempre po yung sinabi ni Brother Roel. Kaya po yan ay promise ng land. Lutong pangako, which is Canaan. Ba't ano po? Away pa dito po muna. Abraham came from the land of Ur. Sa Tagalog po ay Ur. But in English, Ur of the Chaldeans. Ur po sa English. And Abraham, by the way, Abraham is the descendant of Shem. These descendants of Shem are righteous. They are righteous people. Just like Job. You know Job, ano na namin po. Tapos ito si Abraham. Patriarch. Ano naman natin yan? Patriarch siya. He has royal blood kasi why? Because his descendant is no other than Melchizedek. Kasi kilala na natin. Melchizedek ay king of Salem. So meron siyang royal blood. Tapos, ang promise sa kanya, pupunta sila dito sa Canaan. This is the promise na Canaan. But, through their murmuring, they have a grumbling spirit. Because they are, Abraham struck down the riba tree, diba? Tapos, nagalit sa iba, naubos ang pasensya niya because he doesn't have patience. Instead of 40 days, they wandered in the wilderness for 40 years? Yeah, 40 years. And 40 years. Ano po ba yung Egypt? Egypt means the land of slavery. And that's why Moses was sent to let the people of Israel to escape. Kaya nga yung salitang Exodus means exit, di ba? Exile, ano ba? Way out, di ba? Para makalabas sila sa slavery.
pinabalik siya ng Panginoon, di ba, ikot-ikot na sila, di ba, ikot-ikot. Pinabalik sila ng Panginoon doon sa Kanaan. At tapos, and then, si Moses ay sinent out. Ay, ginamit si Moses para gano'n yung mga tao, di ba, sa Israel. Israelite, ginamit siya para palabasin yung mga tao sa from Egypt. Nababalik-balikan ko, no? Tapos, ano po ba yung murmuring? Sabi gano'n, murmuring. Ano ba ba yan? Yun ba yung whispering thing? You cannot make it, don't do that. Don't share the word of, because you cannot make it, you are nothing. Don't share the word of God. Because it's not good to do. Minsan sasabihin, kagaya na siya sa akin nung teacher ko sa isa siyang doktor actual Bible study teacher namin siya. Sabi sa kanya ni Satan, huwag ka na magturo ng Bible study kasi mahirap malayo, di ba, nasa Binondo ka, tapos pupunta pang ganyan. Di ba nakakapagod, sabi sa kanya ni Satan, sabi niya, no. Satan, I reveal to you in the name of Jesus. Kaya balik siya ulit. Inanimay coach niya, binigay niya, pabalik. Nagturo siya sa amin. Best na best kami. Kaya po siya isang doktor, yung puso niya, ginagamit siya ng Panginoon para i-share yung word. Natutuwa ko sa kanya ay doktor, itinuturo niya yung tungkol sa medicine, papunta doon sa Word of God. Di ba nakakatawa, sabi ko yung halos na lang, paano napunta sa brain mo yun, paano ka nakapag-share ng Word of God. Kasi mayroon kang dito sa puso niya, sabi niya sa puso. Napakasimple lang. Yung isang Kristiyano na hindi naman doktor, na wala mang pinag-aralan, gagamitin pa rin siya ng Panginoon, ba? Bakit ba tayo magpapadaig ng kalaban, sa kaaway natin? Samantalang Kristiyano tayo binagtulog. We have Jesus in our hearts, di ba? Ano pa ba? Sabi ka doon sa 1 John 2:16, pakibasa po natin. 2:16 ba? Asa na si Tita? Tita, 2:16? Pakibasa po natin. 1 John 2:16. For all that is in the world, the lust of flesh, and the lust of the eyes, and the pride of life is that of the Father that is of the world. For all that is in the world, the lust of the flesh, and the lust of the eyes, the pride of life, not of the Father that is of the world. Sinabi niya last of the flesh, pang-ano sa atin ng kaaway. Ano po ba ang promise lang sa ating mga Kristiyano? Sa present time natin ngayon. For us to have a Berean maturity. Diba? Ano na natin yung Berea? Being humble, pag-mabait, nag-salitik, nag-research ng Word of God. Pero gusto nilang Panginoon na maging mature tayo in our walk with God. Ano daw po ba yung maturity natin in the near future? Yun yung eternity to be with the Lord. At saka dito, no? Progressive revelation. Dito po sa Berean maturity, pakitulad po namin yung progressive revelation. Progressive revelation. Nagpo-progress po tayo sa ating kaalaman sa Panginoon. We're not just here like this. Hindi lang po tayo please listen. Hindi lang po tayo ganyan. Kailangan mag-progress po daw tayo mag-success. Mag-develop tayo dahan-dahan. Kaya progressive revelation daw sabi na naman.
ng Panginoon para sa atin. Hindi lang tayo nakaupo dito, nakikinig, nagre-research din po tayo sa Word of God. Amen po ba? Yun lang po. So, may teacher ako about water. Alam niyo ba kung ano yung ibig sabihin, ano yung water? Hindi na nakala. Water. Ha? Magaling talaga ba rin sa Tagalog? Oo, tubig ka talaga. Water. So, tubig. So, alam niyo ba na ang tubig ay mahalaga para sa atin? Yes. Amen? So, at ang tubig ay sa pagkakalam ko 1/3 ng earth ay water. And then 1/3 din ng katawan natin ay water. So, gaano kahalaga ang tubig? And what is this represent? Water. Water is represent the water of life, and it represents also the Holy Spirit. Subjective level, subjective. O, subjective na daw. 5 minutes pa series mo na. Sige, bala rap-rap, nabitin mo ko. Hindi, mahaba yan, subjective. 8 o'clock. Hindi, hati kami papansin. Hindi ko subjective, series yan. O, hindi rin sa mamaya. Patuloy mo na, brother. Sige, bala rap-rap. Ay, sige. Kakalo ka sa cellphone mo, ito may kalso lang dito. Tubig yung tanong ngayon. Nakuhaw ba kayo? Kailangan nyo ng tubig? Ha? Sige, bye na lang. Nakusasyon ko lang po yun. Kasi nato po kay October 2, 2006. Sabi niya po dito, maraming churches na traditional. Dapat nagpapaalala naman sila. Ayun. Kasi sabi niya, marami nga daw ngayong denomination na kung ano ba yung purpose namin pagdating sa simbahan. Diba nga, is to serve ka, diba yung makinig kayo sa Diyos, diba? Tapos, bakit ba bakit ba mayroong congregation? Kasi nga, diba parang parang congregation ng isang pamilya. So, at sabi niya dito, kailangan daw, sa isang church, kailangan, nagpapaalalahanan yung bawat magkakapatid. Kailangan meron kayong pakialam. Sabi dito, pero ang nangyayari sa ibang church, di ba? Or sa ibang nananampalataya, parang naging social na ng damit, Sunday yung, yung uuwi nila. Hindi na nila tinitingnan yung parang sympathy dun sa mga kapatiran na hindi nakikinig, yung mga hindi na opposition, wala silang pakialam. Tapos sabi dito, parang nagiging sosyalan na lang yung pagpunta sa church. Dapat, bago nga daw gawin yun, or bago nga daw sosyalan, or yung pagpapakita ng mga kailangan daw, hindi yun yung magiging yung magiging kaisipan. Kailangan nga daw, ang magiging kaisipan natin is yung, kailangan daw mag-mature na daw tayo. Mag-mature daw tayo sa bawat isa. Mag-mature about ang isa-isa. Yung anong maturity, yung spiritually mature. Kasi marami nga daw natin, physically, mature na yung katawan or yung knowledge natin. Pero spiritually, parang bata pa rin yung spiritual natin, life natin. So, dapat nga daw, tayo maging spiritually mature.
Tapos, ayun, tungkol sa ano, paano ba tayo yung magkakaroon parang yung pag-care sa sa mga kapatiran natin, paano natin yung mapapakita. Di ba yun nga yung pang-gusto mo sa kanya, kasi di ba dito sa church natin, meron tayong training na ginagawa sa bawat pamilya, yung magkakaroon dapat ng Bible study sa bawat bahay, yung sa bawat yung pati yung mga devotional time, dapat kinukumusta natin yung mga spiritual na bagay na dapat nagagawa ng bawat isa. Ayun nga, di ba? Kasi nga, sabi niya, lalo na daw yung sa pamilya, dapat kinukumusta natin yun. Kasi nga, dapat may pakialam tayo sa mga kapatid natin. Sa bahay, ayun nga, di ba? Kailangan sa bahay pa lang, turuan na daw natin sa bata na magpuri. Parang, ang nasa dito ni Brother Francis talaga is yung training na, yung pag-train ng magulang sa bata. Kasi di ba sabi sa Proverbs 22:6, yung train of the child, the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. So, sa bahay talaga nag-umpisa yung training. Kailangan nga sa bahay ka lang, inumpisahan natin yung bata, turuan kung paano siya magpuri sa Lord, di ba? Para pagdating dito sa church, parang hindi na daw siya yung magulo, hindi siya magulo yung mga bata. Okay, first one, November 14, 2014. 4:52 p.m. Topic na home strategy, huwag iurong pumalo sa anak. Yung sa River Bank Teacher. Hindi natin kapital yung offensive. Hindi lang ang sandaan mo, ang supercharge, ang pinakamature sa lahat, of course, tayo, hindi pa natin narating yan. Kaya ito ang pagkakos mo ng gagawin natin. Ngayon, yung pamalo ni Abraham dun sa lumang tipan pa, parang sino na kakakalala sa ating ng lola. Kaya natin may taro kamay. Sabi ni Francis, tumakinig kayo, gagawin sa lumang tipan. Kapag ngayon, madaya ang mundo ngayon, tatanin nila yung makabagong siya na huwag sa amado, yun, totoo yun, may section ko. Alam ninyo, yung section, parang book class na records. Hindi mo siya doon, matutupad lang yun. At hindi siya tawag doon. So, baby pa, tutupad na. Pag baby pa lang dapat tutupad na, baby pa lang kompleto na ang baby. Sabi, sinend ko to sa isang pasyente na sa project. Lang naman, lang natin sabi kasi niya, ako kapag nakala ko yung sobrang sakit yung nasaktan na ako sa magulang ko. Ang sabi ko sa kanya, kaya nakakatulong na ba? Kasi ako, buksan mo na lang sa Facebook record. Sabi ko rin pag nagsimula akong baby pa. Ito pa, hindi na nakakaroon ng balang bata. So medyo instead yung pag-ibutan. Kasi pag-ibutan tayo na dinagdaan palo. Dinadaan nila sa amo. Yan na yan. Napakaraming pagpagsa sa mga moralidad nila. Sa isang bansa sa bayan, sa pamilya. Yung mga Kristiyano may pamilya, ngayon, pagsamba nila ay hindi yan. Pagsamba nila, pag-attend ng church, socializing, participate sa activity. Yung activity, pag-isa-isa may word, pero hindi lahat word. Yung walang revival sa sharing, may detalo, para sa activity ba. Walang formal. Medyo masipag na. Nakikita na marami meron sa church ngayon. Pero hindi interesado sa sharing. Baka yung pwede interesado, binawalan pa. Na-discourage pa, umiwas ka dyan, Tulad yan. Napapay pa interest kaya yun ang interest view. Bilang na lang sa talagang hindi nakapulong sa
organization nila at gusto niya mag-set up sa labas. Tapos gusto niya mag-set up sa labas. So, ayun, PTA. PTA ngayon, sa iba panahon ni Abraham. So, PTA ngayon, very effective niya kasi yung few words like yung support church, lalabas lang yan. Pag nasusupat yan. Kaya nandito sa kaya po, pag lumabas ka to, ganyan, lalabas na super church. Technically, sabi, ngayon narinig ko sa kaya po, pag lumabas na to, ganyan. Lalabas ng super church, technically, ang super church ay sa super church na iniisip nila ay walang training. Basta sa membro mo lang, ayos na yung pagiging aesthetic. Yun ang super church. Hindi kailangan ng head dito, kailangan dito, puso, magdami. Mga ganyan kailangan dito yung pagiging super. Ang word, yun yung word, ang connection doon. Yung puso na yan, hindi word. Pwede kang magkaroon ng emotion. Pero wala sa word, hindi bira yan. It's the word. Ang word, mo kayo sarili, back to the word. Word mo. Ayaw mong pag-usapan yung sa labas. So, ang word, manipulate na hindi bira yan. Na okay, taas kamay mo, tanong verb, brother, go. Second verse, ano ba ito? Usama na letter. So, i-relate ko na lang doon sa, yung about po sa water. Hindi ako makibasa doon sa John chapter 4, verse 11. John chapter 4, verse 7. Hindi na may Bible. Hindi na, makibasa na.